Usapin ng ating tampok na sa ating pulso ng kapuso, yung listahan na mukhang hindi ho kompleto na ang naibibigay po ng DSWD dahil na rin sa yung pinagbumulan po nito, yung mga samahan po mismo ng mga tsoper. Asik Irene Dumlao, nasa ating linya. Asik, good morning po sa inyo, ma'am. Hi, Orly. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Maraming salamat sa tuwing ng pagsagot sa aming tawag kahit napakaaga. Asik, ano na hong susunod after po ng pamamahagi ng cash assistance o cash aid sa mga motorcycle delivery rider? Yes, Orly, ang Department of Social Welfare and Development ay nakipag-ugnayan sa mga local government units, gayon din po sa LTFRB at sa mga operators ng mga MC taxi, gayon din po ng mga TNVS. So ang gagawin natin, Orly, pupunta na tayo, magkakaroon ng help teams, ang DSWD at ang LTFRB. Pupunta na tayo sa mga TODA, sa mga JODA, at kukunin na po natin yung kanilang mga listahan ng mga drivers. Nalaman kasi natin, Orly, na meron pong mga drivers na on board pero hindi po nailista ng kanila pong mga asosasyon, hindi po naisumite sa LTFRB, kaya hindi po nabigyan ng tulong pinansyal ng DSWD. Now, ang utos ng Pangulong Marcos Jr. dapat walang maiiwanan. Dapat lahat ng mga legitimate at eligible drivers mabigyan natin ng tulong. So ito na yung gagawin natin. Ikukumpletuhin natin ang mga listahan, and then after Holy Week, we will do a special payout for them. Oh, ang payoff is for motorcycle taxi, tama ba 'yan? And jeepney? Yes, that's correct. Yung mga TNVS, MC taxi riders, service delivery drivers, pati mga jeepney at mga tricycle drivers na hindi nga na po, hindi nabigyan. Hindi po naisama doon sa listahan na inaisumite sa DSWD. At pangalawa, yung mga drivers na hindi po nakapunta doon sa mga designated payout sites nila doon sa mga araw na itinakda. Kasi Orly, meron po kaming mga nalaman na MC taxi driver sila, pero sila ay nailista doon sa service delivery riders. And last week, ang service delivery riders natin, ang schedule ng payout nila, Thursday and Friday. Etong mga drivers na nakausap namin, pinapunta sila ng Sabado. At ang sabi nila, hindi naman kami MC taxi drivers, ba't kami pinapunta ng Sabado? Dapat pala nung Thursday or nung Friday kami nagtungo. So again, to address that issue, magsasagawa na lang po tayo ng special payout para dun sa mga hindi naka-claim at para doon sa mga drivers na ilagay sa supplemental list. Salamat naman po at walang problema yung mga di nakatanggap at merong bibigay pa rin ang DSWD, may sistemang ginagawa. Ang isa rin po sa pinangangambang kasi ng ilan, kung may mga dapat nasa listahan pero wala po sa listahan, posible na baka hindi naman talaga driver, andun po sa listahan at inilista ng mga nangangasiwa ng listahan po nila like TNC o maaring grupo ng yung jeepney organization o taxi organization o kung ano mga organisasyon ng mga tricycle na hindi naman nababasada pero maaaring kakilala o kasamahan o kaibigan isinama sa listahan at ang iba pa meron daw maaaring tumanggap ng doble, nakatanggap na sa MC taxi, sa delivery, meron pa rin sila natanggap. May ganun ba kayo nakikita dapat tingnan, Nasek? Well, that's the reason why, Orly, require natin sa mga drivers na maging physically present, na sila po mismo yung magtungo sa mga payout sites. Kasi doon po natin nakikita kung yung bang nasa listahan natin ay buhay pa, sila ay nandito pa sa Pilipinas. Kasi kung hindi sila mag-appear on the designated payout schedule, ay most likely hindi nga po sila existing na o hindi na po sila mga tsoper o wala na po sila dito sa Pilipinas dahil baka nag-abroad na rin. Or yun yung tinatawag natin, Orly, na parang know your client system. Yan. So kapag hindi po nga sila nag-appear, hindi naman po iyan i-authorize na tanggapin ng ibang individual. Yan. Sa bangko nga ngayon kailangan yan Ito pang bibigyan sila ng ayuda. Dapat talaga makilala at matukoy that's sila. That's correct. Kasi kung halimbawa magkaroon tayo ng second or third tranche, at least perfect na yung system or perfect na yung database natin. Kasi
nakapagsagawa na tayo ng verification dito pa lang sa unang bunso ng pamamahagi ng tulong. Hindi masama magkaroon ng second wave, third wave kasi patuloy pa rin ang pagtaas sa ASEC. Nahihirapan pa rin yung mga public transport drivers daw. Yes, yan po ang bilyan ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Kaya sabi nga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi lamang po ito yung unang tulong na ipapaabot natin sa kanila. Magkakaroon pa ng karagdagan. Kaya necessary at very important na itong listahan ng mga drivers ay maisaayos natin. Kasi kapag magkakaroon tayo na ng second, of course gusto na rin natin i-adapt yung mga digital technologies or yung electronic wallets para mas mapabilis na yung pong pamamahagi ng tulong. But then again, magagawa lang po natin yan kapag po maayos na yung listahan ng ating pong mga drivers. Para may iwasan din yung doble-doble. May motorcycle taxi driver na, tapos delivery rider. Dalawa dapat isa lang para lahat po makinabang. Actually, Orly, oo. With respect to that, merong pong isinasagawa rin na duplication process ang DSWD. Kino-cross-match po namin lahat ng mga listahan ng mga jeepney, PNBS, service delivery, at MC taxi. Kasi tama yung nabanggit mo, Orly. Possible kasi na PNBS driver siya and then or MC taxi rider siya tapos service delivery rider din. So iniiwasan natin na magkaroon ng double dipping or tatanggap siya ng dalawang beses. Kaya meron tayong sinasagawa na cross-matching. Alright. Ma'am, maraming salamat sa ulitin po, ASEC. Thank you again. Salamat po sa inyo. Maraming salamat rin, Orly. Magandang umaga sa iyo.